sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim.
Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay lahat ay tumayo upang malayo makapagpuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah! Sige kapatid, pumalakpak ka. Sumigaw ka ng papuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba, Panginoon Diyos, ang dakila mong pangalan, Panginoon God. Hallelujah, Jesus, Lord. Oh, purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, O God. Dakila ka, Panginoon God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Amen. Hallelujah. Nasasabay po ba yung puso natin na makapagpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Come on, church. Give praise to the Lord. Hallelujah. Come on. Jesus. Hey. Yes, Lord God. Give you praise. Come on. Amen. And never before have I thought I could fly, and I ever been so free. Never before have I ever been so free. 'Cause being with you, Lord, come on. 'Cause being with you, I now begin to see. Come on, everybody, say. There's a presence over everything. Yes, God. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. Yes, God. Speak with you, I now begin to see. Let your presence, God, let your presence over everything. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing and I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing and I am free. Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah, Jesus, Lord God. Sige, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Jesus. Come on, say. Jumping, shouting, dancing, screaming, singing. Come on, sing. We're jumping, shouting, dancing, screaming, singing. There's freedom. We're jumping, come on. We're jumping, shouting, dancing, screaming, singing. Hey. There's freedom. Hey. We're jumping, shouting, dancing, screaming, singing. Come on. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, screaming, singing. There's freedom. We're jumping, shouting, dancing, screaming, singing. There's freedom. Come on, last time. We're jumping, shouting, dancing, screaming, singing. Because of you, I can go. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. One for the last time. Hey. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you,
Lord God. Amen. Hal, nagagalak po ba tayo nakapagpupuri tayo sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah, Jesus, Lord God. Father God, salamat, Panginoon Diyos, sa ganitong pagkakataon, Panginoon. Nakakaranas kami, Panginoon Diyos, ng inyong presensya sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, Lord God, hallelujah. Kaya patuloy kaming sasamba at magpupuri sa inyong pangalan, Panginoon Diyos na buhay. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na patuloy kang itaas, Panginoon Diyos. Yes, Lord God, hallelujah, Jesus. We worship you, Father God, forever and ever. I worship at your throne, whisper my own love song. Read on my heart I sing, for you my God and King. Come on, say it. For all my days, to put a smile on your face, and when we finally meet, it will be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come, yes, Lord, if ever I was lost. And you said it all, you feel for me, 'cause I'm dying love that is showed me to the cross. Come on, everybody sing. I worship you, my God. Come on, say it. Yes, we worship you, Lord God. And I love you, Lord. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Oh, yes, Lord. We will worship you, Father God. Come on, once again, sing this song. Yes, Lord. I worship until the dawn. Whisper my love song. Lead on my heart I sing. Yes, it is for you, Lord God. I live for all my days to put a smile on your face, and when we finally meet, it will be for eternity. No, just Lord God, when I need your love, how far you would come. If ever I was lost, then you said it all. This dying love that is showed me to the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you, and I love you. Forever I will sing. Forever I will be
on, sing. I worship you, my God. I worship you, my God. Come on, sing this song to the Lord. Yes, we worship you, Lord God. Oh, come on and feel the presence of God. Yes, Lord, we want to be with you, God, forever. We want to worship you, Jesus, Lord God. Worship you, my God. I worship you, my God. I love you, and I love you. I will sing forever. I will be with you. Oh, be with you. Come on, for the last time, sing this song. You, my God, I worship you, my God. I love you, and I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Oh, be with you. Oh, God. Come on, church. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Huwag kang magsawa ng magpuri. Sumamba sa ating Panginoon. Come on, worship your God. Oh, hallelujah. Worship Him this morning. Hallelujah. Oh, Jesus, you are forever and ever. Hallelujah. I worship you. Oh, come on, come on. Worship Him this morning. Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, worship you, Father. Hallelujah, Jesus. Oh, Rabakandai. Ribian la 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 la. Oh, hallelujah. Ngayong umaga, napakapalad po natin. Dumaan ang 3 buwan na tayo po ay nasa kapangyarihan ng pag-iingat, biyaya at pag-ibig ng Diyos. Napakagandang isipin na tayo mga Kristiyano ay napakapalad dahil meron tayong Diyos na buhay. At kaya ngayong umaga, sama-sama tayong tutulog. Amen, hallelujah. At ipanalangin natin ang ating bansa. Patuloy na kumilos ang Diyos at tuluyan lang mawala ang COVID-19. Amen. Samahan ng Diyos ating pong mga opisyales ng gobyerno at ingatan ang mga frontliner. At ang Diyos ang magligtas na marami pang kaluluwa. At marahil ngayong umaga, mayroon kang mahigpit na pangangailangan. Amen. Mayroon kang minimiting makamtan. Hindi aksidenteng nandito ka. Lagay mo sa puso mo at isipan mo, hindi aksidenteng nandito ka. Dahil ito ang araw na itinakda ng Diyos na yung minimithi mo ibibigay ng Diyos.
Malinaw, walang mabibigong sumasampalataya sa Diyos. Taas natin ang ating mga kamay at sama-sama tayong dudulog. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sapagkat dumaan ang halos 3 buwan na punong-puno ng trahedya, punong-puno, Panginoon, ng kahirapan at kung ano-anong mga virus, Panginoon, na kumitil ng napakaraming buhay. Panginoon, napakapalad namin sapagkat kami ay merong Diyos na kagaya mo. Nang iyong mga pangako ay tunay nga pong ipinapamalas mo sa iyong mga anak. Dakilang Diyos, salamat, napakalaking bagay na kaming lahat, malusog, malakas, pinagpala, Panginoon, at iniligtas sa anumang trahedya, sa virus, sa aksidente, sunog, lindol, at kung ano-ano pang mga sakuna. Salamat, dakilang Diyos, bagay na dapat na ibalik sa iyo ang kaluwalhatian at kapurihan. Dahil tunay nga pong ang bagay na kami ay wala sa pagamutan, wala sa evacuation area, kundi malayang nakakapaglingkod sa iyo, dakilang Diyos. Binabalik namin ang kapurihan sa ngalan ni Jesus at tunay nga pong tiklop-luhod namin hililing. Ikaw ang patuloy na magministeryo sa aming bansa. Dalawin mo at hayaan mo ang bansang ito'y maging buhay na patotoo, na mayroon mga Kristiyanong nagtitiwala na walang imposible sa iyo, dakilang Diyos. At hayaan mo, Panginoon, na ang kauna-unahang bansa na matigil na, Panginoon, totally, Panginoon, na matigil na ang virus ng COVID-19, dakilang Diyos. Gumaling na lahat yung mga may sakit, gumaling na lahat yung mga nagpositibo, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo ang aming gobyerno, ang mga nanunungkulan ng mga frontliner. Ingatan, gabayan mo sila at huwag mong hayaan na mabiktima sila ng COVID-19, dakilang Diyos, para patuloy na makapagsilbi, Panginoon, sa sambayan ng Pilipino. Salamat po ng marami. Magligtas ka na marami pang kaluluwa, magbago ng mga buhay, dakilang Diyos. At tunay nga pong katagpuin mo ang pangangailangan ng bawat Kristiyano ngayong umaga. Hayaan mo ng araw na ito ay araw na ipagkakaloob ang kanilang minimithi, dakilang Diyos, sa kanilang mga puso. Ito man ay pinansyal, material, physical, salvation, kaligtasan, Panginoon, emotional at spiritual na pagpapala, dakilang Diyos. Panginoon, at tunay nga po amang banal, ikaw nagsabing hindi nabibigo ang mga sumasampalataya. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon Diyos, at tunay nga pong magministeryo ka, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. At bawat isa ay magsabi ng malakas na Amen. Pwede tayo makaupo. Hallelujah. Okay. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ay dadako sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. At tinatalakay pa rin natin last part sa ating sermon, Faith Under Fire. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At sa panahon na nakagaya ng nangyari, amen, sa tatlong magkakaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego, nakita natin na sila ay nailagay sa napakadelikadong buhay, napakadelikadong sitwasyon. Ngunit salamat sa ating pong Panginoon, may pangako ang Diyos na nag-comfort sa kanila. Ito yung pinakamaganda, ito yung napakainam sa isang mananampalataya. Humantong man tayo sa ganitong sitwasyon,
Ginulat tayo, amen, ng mga sitwasyon, gugulatin tayo ng mga sitwasyon na kuminsan ay mabibigla na tayo. Bakit ito nangyari? Bakit ganyan? Amen, napakahirap ang sitwasyon, crisis, may pandemic. Pero okay lang yan sa mga anak ng Diyos, sa mga sumasampalataya. Amen, dahil ako po'y naniniwala sa pamagitan ng pangunguna ng Espiritu ng ating Panginoon, iko-comfort tayo ang ating sarili sa mga salita ng ating pong Panginoon. Kagaya po ni Shadrach, Meshach at Abednego, ako po'y naniniwala, walang ibang nag-comfort sa kanila, kundi ang pangako ng Diyos. Amen. Talagang humantong sila sa napakapanganib at hindi ito biro yung sitwasyon nila. Pero salamat, may salita ng Diyos na kumo-comfort sa kanila. Ito yung kailangan natin maranasan. Ito yung kailangan natin na maranasan sa ating buhay. Ito yung kailangan gawin po natin na sa panahon ng pandemic, sa panahon na may crisis, sa panahon ng pagsubok. Amen. Dapat ang magko-comfort sa atin, salita, pangako ng ating pong Panginoon. Malaking bagay na makomfort tayo ng salita at pangako ng Diyos. Amen. Wala tayong dapat isipin. Wala tayong dapat balikan. Wala tayong dapat alalahanin. Hindi kung ano yung problema. Hindi kung ano yung amen, yung panganib. Hindi kung ano yung crisis. Hindi kung ano yung pandemic. Kundi doon sa salita ng Diyos. Malinaw ang sabi dito ng banal na kasulatan. 1 Samuel chapter 12 verse 22. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh. Sinong sumasampalataya sa pangako ng Diyos? Sa panahon ng pandemic, sa panahon ng crisis, sa panahon ng kawalan, ang sabi ng Biblia, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Kaya ito yung nag-comfort. Amen. Sa tatlo, naniniwala kami kahit anong desisyon namin, kahit anong pagpapasya namin, malagay man kami sa kalagayan na mapanganib, malagay man sa kahirapan yung buhay namin, malagay man sa parusa yung buhay namin. Amen. Hindi kami magbabago dahil ang nag-comfort sa kanila, amen, ay ang pangako ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi kayo pababayaan ni Yahweh. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Lord, hallelujah, ito yung pangako mo. Hindi mo ako pababayaan. Hallelujah, sapagkat iyon ang iyong pangako. Sabi ng Biblia, ang pangako mo sa akin, hindi mo ako pababayaan. Ang pangako mo sa akin, hindi mo ako iiwan. At imposibleng hindi mangyari yan, kapatid, kung yan ang igigiit mo sa iyong sarili. Kung yan ang pananampalataya natin sa ating sarili. Glory to God. Malinaw. Amen. Hindi tayo pabayaan. Saan? Kahit anong bagay. Hindi ka pabayaan sa panahon ng gutom, sa panahon na may pandemic, sa panahon na may pagsubok, sa panahon na may pag-uusig. Ang sabi ng Biblia, hindi ka pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Kailangan, mga kapatid, panatag ang loob natin. Dahil kapag matakot ka, maalipin ka ng takot, hallelujah, makakalimutan mo yung pangako ng Diyos. Makakalimutan mo na i-comfort ang sarili mo sa mga salita ng Diyos. Hallelujah. Kasi kailangan natin ulit-ulitin, mga kapatid, ang mga ganitong pangyayari sa buhay natin sa panahon na mayroong crisis, sa panahon na may pandemic. Glory to Jesus. Hindi ako pabayan. Nangangamba, takot na lahat. Amen. Hallelujah. Aligagan na lahat. Nagpapanik na lahat. Pero ikaw, tayo, ako, mga kapatid, panatag tayo. Sapagkat ang nagpapalakas sa atin, yung pananampalataya natin, doon sa sinabi ng Diyos, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hallelujah. Kaya kapag kaya ang sinasabi mo, noong nakaraan tinalakay natin, amen, na may kapangyarihan yung sinasabi natin. Glory to Jesus. Amen po ba?
Maliwanag kasi mga kapatid kung ano kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung lumalabas sa bibig mo, yun po ang mangyayari. Pag sinabi mong hindi ako babayaan ng Diyos, hallelujah, panatag ang loob mo. Amen. Bakit? Dahil may kapangyarihan ang sinabi mo, mangyayari ang mga sinabi mo. Magaganap ang sinasabi mo. Kaya labanan natin, sabi nga ng Santiago chapter 4 verse 7, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo nito. Amen. Paano mo labanan? Sa pamagitan ng iyong paggiit, sa pamagitan ng iyong paninindigan, doon sa sinasabi ng pangako ng Panginoon, hindi ako pababayaan. Satanas, wala kang karapatan sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Lalabanan kita sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Lalabanan kita sa pamagitan ng pangako ng ating pong Panginoon. Walang karapatan ang virus, walang karapatan ang trahedya, walang karapatan ang anuman sakuna sa pangalan ni Jesus. Dahil ang sabi ng Biblia, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya Satanas, hindi ako matatakot lumaban sa iyo. Amen. Harapin kita. Bakit? Amen. Maliwanag, hindi ako pababayaan ng Diyos. Kaya ano nakita natin? Si Shadrach, Meshach at Abednego, nung itinapon sila sa pugon, malinaw, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya kuminsan, si Satanas, inilalagay tayo sa sitwasyon na mayroong pandemya. Nilalagay tayo ni Satanas sa panahon na mayroong kawalan, mayroong gutom. Inilalagay tayo ni Satanas na hindi ka makaalis, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapaghanap buhay. Ikinukulong ka sa umaapoy na kawalan. Hallelujah. Okay lang yan. Makangiti pa rin tayo, makatawa pa rin tayo, makapag-relax pa rin tayo. Bakit? Ewan ko sa'yo, pero ako, mga kapatid, pinapaniwalaan ko na ito yung nagko-comfort sa akin, ito yung nagpapalakas sa akin, ito nagbibigay sa akin ng pag-asa. Hindi ako pababayaan ng Diyos. At yan ang malinaw na mangyari. Lagi kong hindi ako magsasawang sabihin, pagkatapos ng pandemic na ito, pag magkita-kita na lahat tayo, amen, at pwede lang magkwentuhan, pwede lang magpatotoo, na malaya makapagpatotoo, wala tayong ibang sasabihin. Sa panahon ng pandemic, pinagpala ako lalo ng Diyos. Hallelujah. Napakagandang pakinggan yung mga patuto ng mga kapatid na sa panahon ng pandemic, even kung kailan nagkaroon ng pandemic crisis, saka pa lang nakapagpagawa ng bahay, nakapagpapintura, nakapagparenovate. Hallelujah! Amen! Buhay ang Diyos. Amen. Kaya ito dapat ang nagko-comfort sa atin. Kapag ikaw ay umupo at nagmuni-muni, kapatid, huwag mong isipin kung ano yung mga nangyayari. Huwag mong isipin, amen, kung ano yung mga kaguluhan, yung kahirapan na nangyayari. Bumalik ka sa salita ng Diyos. Ituro mo sa iyong daliri, Lord, ito yung pangako mo sa akin. Hallelujah. Maari akong mabuhay na mapayapa dahil ang pangako mo sa akin, hindi mo ako pababayaan. Glory to Jesus. Kaya nga, labanan mo ang dyablo eh. Ibig sabihin, hindi ka magpadaig sa kaaway, hindi ka magpadaig sa pangamba, hindi ka magpadaig sa takot, hindi ka magpadaig, hallelujah, sa sitwasyon. Alam niyo po ba, ngayon, mga kapatid, ang lakas na ng impluensya o ang lakas na yung espiritu na anxiety, amen, depression, usong-uso na ngayon yan sa panahon natin ngayon. Kasi yung pandemic, buong mundo, isipin po ninyo, almost 1 million na ang namamatay. Hallelujah. At maraming hindi nakapagtrabaho. Kaya depression ang inabot na marami. Amen. Marami tayong napakinggan, nagpapakamatay na. Pero mga anak ng Diyos, amen, kung wala lang kayong mask, makikita mo yung katabi mo, ang taas, ang laki ng ngiti. Hindi mo lang halata kasi ngumingiti, kasi mata lang ang nakikita mo. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya labanan natin, sabi ng banal na kasulatan, huwag kang magpadaig. Satanas, hindi mo ako pwedeng gabiin.
mayroon akong Diyos na makapangyarihan. Ang sabi ng Biblia, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Alam niyo po ba yung pangako ng Diyos? Every promise of God is yours. Lahat ng pangako ng Panginoon, para kanino? Hindi naman po pwede siguro ang pangako ng Diyos para sa mga lasinggero. Hindi naman pwede siguro ng pangako ng Diyos para sa mga makasalanan, para sa mga babaero. Ang pangako ng Diyos, itong pangako ng Diyos, para sa akin ito, hindi para sa sabungero, hindi sa mga babaero, hindi sa mga lalakero, hindi sa mga chismosa, hindi sa mga magnanakaw, hindi sa mga hold-upper. Glory to God. Ang pangako ng Diyos is mine. Ang pangako ng Diyos is yours. Hallelujah. Kanino ba? Ang lahat ng pangako ng Diyos, mga kapatid, inilaan niya, sinabi niya ito para sa mga anak ng Diyos. At ang sino man nananalig sa Kanya, sino man tumanggap sa Kanya, ay binigyan siya ng karapatan maging anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya lahat ng tumanggap, lahat ng mga nanalig sa Panginoon, at ako po'y naniniwala, mga kapatid, tayong lahat na nandito, anak ng Diyos. Dahil tinanggap mo si Jesus. Dahil sumasampalataya ka kay Jesus. At palibas ay anak ka ng Diyos. Malinaw, mga kapatid, ang tatay mo ba? Halimbawa ako tatay. Si Dante ay tatay. Lahat tayo na mga magulang may mga anak. Pangangkuan mo ba, kapatid, yung anak sa labas? Pangangkuan mo ba yung hindi mo anak? Hindi po. Ang pangangakuan mo lang ay anak mo. Hallelujah. Maliit man pangako yan, pero makabuluhan yan. Glory to Jesus. Can you say amen? Pero ang laki ng pangako ng Panginoon. At hindi lamang ang laki, ang daming pangako ng Diyos sa mga anak ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Can you say amen? Ang pangako ng Diyos. Kaya gulat ako. Amen. Kasi yung ibang mga kapatiran natin, kahit mayroong crisis, amen, kahit may pandemic, kahit walang-wala, matapat pa rin nag-iikapo. Pero naobserbahan ko, sa kanyang pag-iikapo, mas malaki ang ikapo niya ngayon kaysa nung walang pandemic. Aba, may himala. Hallelujah. Ewan ko sa inyo. Pero sa ibang mga kapatiran na nagbibigay ng ikapo, hallelujah. Kayo mga nanonood dyan, glory to Jesus. Kayo mga nakikinig dyan, gusto ko ipaalam, ako ay nagulat sa mga mananampalataya, sa mga ibang mga pastor, mas malaki ang ikapo na ibinigay nila sa panahon ng crisis kaysa panahon na walang pandemic, walang crisis. Sabi ko, malaking himala ito. Naghimala ang Diyos. Amen. Walang nangangatwiran na, pastor, bishop, pasensya ka na, ito lang ikapo ko. Bakit? Pandemic crisis. Walang ganon. Amen. Lahat na mag-ikapo sa panahon ng crisis, mas malaki. Bakit? Siguro inangkin niya. Amen, ang pangako ng Diyos. Hindi ako naniniwala na kung may pandemic, na kung may crisis, hindi na applicable ang pangako ng Diyos sa akin. Dapat nga sa panahon ng crisis, applicable ang pangako ng Diyos sa buhay ko. Hallelujah. Kailan mo ipapairal? Kailan mo angkinin? At kailan mo i-apply? At dapat may apply ang pangako ng Diyos. Amen. Para sa mga anak niya, sa panahon ng crisis, sa panahon ng kawalaan. Amen. Kaya sabihin natin, hallelujah, sa panahon ng crisis, ayon sa pangako ng Diyos, lalo akong pagpapalain. Panahon ni Jose, crisis. Mga kapatid, ano nangyari? Nung panahon na ba, may gutom, mga kapatid, lalong kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Naitaas ang kanyang posisyon. Naging masagana. Sobra-sobra yung kanya pong pangangailangan. Tandaan natin, every promise of God is yours.
Amen. Acts chapter 2 verse 39, sapagkat ang pangako ay para sa'yo. Ituro mo yung katabi mo at sabihin mo, amen, kayong nakikinig dyan, kayong mga nanonood dyan, ituro mo yung kapamilya mong kasama mong nanonood. Ang pangako ng Diyos para sa'yo. Ang pangako ng Diyos para sa atin. May awit tayo na, ibuhos mo ang iyong pagpapala. Umuulan ang pagpapala. Hallelujah. Mga kapatid, sa panahon ng crisis, uulan ang pagpapala. Glory to God. Ang maliwanag sapagkat ang pangako ng Diyos ay para sa iyo at sa iyong mga anak. Hallelujah. Ikaw na anak ng Diyos at doon sa mga anak mo, pamilya mong anak din ng Diyos. Para sa kanila ang pangako ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, lahat ng mga anak ng Diyos may karapatan na angkinin ang pangako ng Diyos. Amen. Ipahayag natin, mga kapatid, sa ating mga labi, anak ako ng Diyos. At dahil ako'y anak ng Diyos, ang pangakong ito ay para sa akin bilang anak ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, ako ay pagpapalain. Ang pangako ng Diyos, magiging malusog ako. Ang pangako ng Diyos, magtatagumpay ako. Ang pangako ng Diyos, sasagana ako. Ang pangako ng Diyos, paulalan ako ng pagpapala. Ang pangako ng Diyos, maging matagumpay, maging masagana. Hallelujah! Ang pangako ng Diyos, hindi ako maalipin ng sakit. Gaya ng sinasabi ko, dapat wag mong pabayaan, wag mong i-ignore na okay lang na may sakit ka, normal lang ito. Hindi, wag kang tumahimik, ipahayag mo, tandaan mo, ikaw na cancer, ikaw na sakit sa bato, ikaw na sakit na high blood, diabetic, wala kang karapatan. Hindi ako dinisenyo ng Diyos na alipin ng sakit, na alipin ng diabetic, na alipin ng high blood. Dahil ang pangako ng Diyos, magiging malusog ako. Hallelujah. Yung iba kasi tamad Hallelujah. Ayaw angkinin, ayaw ipahayag, ayaw rebukin, tumatahimik, pinapabayaan lang nila ang kanilang sarili, alipin ang sakit. Hallelujah. Kung ako sa inyo, dapat hindi ka mapakali. At huwag kang umasa na may pera ka at madali lang yan, tatakbo ka lang sa doktor. Kapatid, kapag yan ang mga mentalidad natin, yung kita mo pupunta lang sa doktor kasi yun ang nasa isip mo at palibas sa yun ang sa isip mo, yun ang lalabas sa bibig mo at dahil yan ang lalabas sa bibig mo, yun ang magiging action mo. Hallelujah. Kaya sabi mo, hindi ako papayag, hindi ako nadisenyo ng Diyos para ang bahay ko ay hospital. Hindi ako dinisenyo ng Diyos ng tirahan ko hospital. Hallelujah. Hindi ako dinisenyo ng Diyos na ang kainin ko, inumin ko, gamot. Purihin ang ating pong Panginoon. Nakita nyo ba sa Biblia na dinisenyo tayo ng Diyos ng kainin natin, almusal natin, tableta? Nang tirahan natin, hospital? And dami ngayon kababayan natin, 2 buwan, 3 buwan na sa hospital, 1 taon na sa hospital pa rin. Hallelujah. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Alisin natin sa mentalidad natin, amen, na ganyan tayo dinisenyo ng Diyos. Walang pangako ang Diyos na ganyan. Ang pangako niya, magiging mabuti ako. Amen, ang pangako niya, magiging malusog ako. Ang pangako niya, magiging masaya ako. Ang pangako niya, magiging mapayapa ako. Palakpakan natin si Jesus! Hallelujah! Bakit? Ang sabi ng aklat ng 1:4, napagtagumpayan na ninyo. Amen. Napagtagumpayan na ninyo. Sa ano? Amen. Ang lahat ng gawa ng dyablo. Ang sakit, napagtagumpayan nyo na yan. Napagtagumpayan nyo na ang kanser. Napagtagumpayan nyo na ang kahirapan. Napagtagumpayan nyo na ang high blood, ang tumor. Hallelujah, ang cyst. Napagtagumpayan nyo na ang sakit sa puso. Napagtagumpayan nyo na ang kawalan. Purihin ang ating Panginoon. Hindi lang natin napagtagumpayan ang kasalanan, napagtagumpayan natin ang lahat ng kagawa ng dyablo, lahat ng gustong gawin ng dyablo.
Diablo o inilagay ng Diablo sa buhay natin. Kaya nga, yung awit natin, took back Amen. Kunin na natin yung inagaw ng kaaway. Kunin na natin yung kinuha niya ni Satanas sa buhay natin. Ang kinuha niya ay kalusugan. Ang kinuha niya ay kayamanan. Aangkinin, kukunin. Amen. Hallelujah. Aagawin na natin ito. Bakit? Anak na tayo ng Diyos. Napagtagumpayan na natin yan. Ibig sabihin, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kahirapan. Tapos na lahat yan. Hallelujah! Makapagsabi ka ba ng malakas na amen? Bakit? Dahil ang Espiritu, ang nasa inyo ay mas makapangyarihan. Ano bang Espiritong nasa iyo? Amen. Hindi Espiritu ng mundo. Hindi Espiritu ng salibutan. Ang Espiritu ng salibutan, punong-puno ng kabiguan, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng sakit. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos, ang Espiritong nasa atin, ay espiritu ng kapayapaan, espiritu ng kalusugan, espiritu ng kasaganaan. Ewan ko sa'yo, amen, nasa sayo na yan. Kung tumahimik ka lang, pabayaan mo lang sarili mong ganyan. Pero ako, hindi ako mapakali at hindi ako titigil hanggat hindi ito mangyayari sa buhay ko. Aangkinin ko na pagtagumpayan ko na yan. Amen. Maliwanag ang salita ng Diyos. Amen. Walang kwenta na sasabihin mo ako, walang kwenta, walang halaga na sasabihin mo ako'y sumasambalataya sa salita ng Diyos na hindi naman ako kikilos at hindi ko mararanasan ang mga bagay na ito. Glory to Jesus. Can you say amen? Hallelujah. Palagay ba natin ninyo, kung mo na ipanganak kang mahirap, ang mentality mo habang buhay ka ng mahirap, hindi applicable. Amen. Nang pangako ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Hindi applicable yung salita ng Diyos na pagtagumpayan mo na yan. Hallelujah. Kaya kapatid, alisin mo sa mentalidad mo. Amen. Na kung mo na ipanganak kang mahirap, napabilang ka sa pamilyang mahirap, ang mentalidad mo habang buhay ka mahirap. Kapatid, napagtagumpayan mo na yan. Wala ka na sa ilalim ng sumpa. Wala ka na sa ilalim ng curse. Hallelujah. Wala ka na sa ilalim ng sumpa, kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, napagtagumpayan mo na. Ikatulad, halimbawa sa akin, dati, mula pagkabata, alipin na po ako ng sumpa ng malaria. Ang sakit namin, ang sakit ko na naman ako sa pamilya ko, malaria. Every year, mayroon akong malaria. Nung ako'y naging anak ng Diyos, wala na, hindi ko kailangan hingiin. Hindi ko kailangan hilingin sa Diyos na pagalingin niya ako. Kusang nawala, mga kapatid. Bakit? Napagtagumpayan ko na Pinagtagumpayan ako ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kayo po ba, mga kapatid? Isipin nyo mabuti. Amen. Kayong lahat, amen, na nakikinig ngayong umaga. Isipin po ninyo, hallelujah, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang kinimong totoo ito, ikumpara mo, ilagay mo sa realidad ng isang pamilya, ng isang na mayroon magulang at mayroon anak. Hallelujah. Isipin mo ba, kung ikaw na magulang, habang buhay na maghihirap, ang magulang natin, amen, sa spiritual, ay walang iba kundi ang may-ari ng lahat ng bagay. Isipin ba naman ng Diyos na yung kanyang mga anak ay habang buhay na maghihirap? Isipin ba naman ng Diyos, amen, kagustuhan ba naman ng Diyos na yung mga anak niya, kabilang sa kanyang pamilya, habang buhay na may sakit? Isip-isipin natin yan. Kaya ako, tapos na yung paniniwala ko tungkol sa inyo. Kaya isang araw, amen, susod na araw, babatiin na kita. Good morning, millionaire. Hallelujah. Good morning, millionaire. Hallelujah. Glory to Jesus. Kasi alam ko, tapos na yung paniniwala ko tungkol sa iyo. Anak ka ng Diyos. Amen. Hindi ka pulubi. Hindi ka nagmamakaawa. Hindi ka mahirap. Hindi ka hirap na hirap. Malusog ka. Amen. Hindi ka mahina. Malakas ka. Glory to Jesus. Can you say amen? Kaya mga kapatid, napansin nyo ba na ang pakikitungo ko sa inyo, hindi para kawawa. Amen.
Pakikitungo ko sa inyo, you are a fighter. Kaya mo yan. Pinagpala ka na ng Diyos. Kaya mo yan. Nagtagumpay ka na. Hallelujah. Hindi yung lalapit ako sa inyo, kawawa ka naman, kawawa ka naman. Hallelujah. Hindi ugma yung pananampalataya ko tungkol sa inyo. Kaya hindi ako natatakot na hamunin kayo, amen, na magbigay, ipagamit ang buhay, kasi hindi ka mahina eh. Matagumpay ka. Glory to Jesus. Masagana ka. Hindi ako nag-alala. Mga kapatid, magsisimula tayo mag-renovate ng ating gusali. Amen. Gawin natin lahat na magagawa natin, tulungan, suportahan. Hindi ako matatakot, hamunin kayo ng ganun. Bakit? Ang paniniwala ko sa inyo, pinagpala, pinagtagumpay, masagana ang buhay. Mula pa noong ako'y nagsimulang magministeryo, dadalawa, tatatlo, sa 10 ang aking membro. Hindi ko tinignan yung mga membro ko. Hirap na hirap, kawawang kawawa. Hallelujah. Tinignan kong sila ay makapangyarihan at pinagpala ng Diyos. Kaya marami sa atin, mga kapatid, amen, nakita ko, natagpuan kong hirap na hirap, pero pinaasenso, pinagpala ng ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Marami sa mga pastor, mga membro ko na ngayon ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, hindi kagaya na dati. Amen. Hirap na hirap, alipin ang sakit, alipin ang kahirapan. Hallelujah. Kaya, ganun ang pakikitungo ko sa inyo. Sinong papayag? Nang tingin ko sa inyo lahat ay pinagpala at mayaman. Sinong naniniwala? At sinong papayag lang tingin ko sa inyo, malusog ka, malakas ka, wala kang sakit, sumigaw ng amen! Ay, gusto nyo ba na ang tingin ko sa inyo, kawawa ka naman. Hallelujah. O ito 25, bili mo na ice candy. Hallelujah. Glory to Jesus. Mga kapatid, na pagtagumpayan na ninyo. Amen. Sino ito? Amen. Napagtagumpayan nyo na ito. Sino ito? Sumigaw ng amen. Sabihin natin, ako yan. Sabihin natin, ako yon. Glory to Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng sakit. Hindi ka mahirap. Mayaman ka. Glory to God. Hallelujah. Kaya dapat masigla lagi. Amen. Hallelujah. Nagtagumpay na eh. Meron bang matagumpay? Kawawa. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Napagtagumpay na natin, mga kapatid. And have overcome them, for he who is in you is greater than who is in the world. Nagtagumpay na tayo dahil mas makapangyarihan ang nasa atin. Amen. Ang kasama natin ang Diyos. Amen. Ang Espiritu, sabi niyo, na nasa inyo ay mas makapangyarihan. Purihin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Alam niyo po ba, mga kapatid, nervous and excited are the same sensation. Parehas ang damdamin yan, mga kapatid. And this is the battle of negative and positive. Glory to Jesus. Kasi damdamin yan eh. Yung ating pagiging excited at yung ikaw ay nangangamba, ninenervyos, damdamin lahat yan. Now, stop saying you are nervous and start saying you are excited because you believe. We believe that God bless us already. Tumigil na tayo na ikaw ay magsalita na, ikaw ay takot na takot. Paano na ako? Amen. Itigil mo na yan. Hallelujah. Paano na lang ang pamilya ko? Ganito ang sakit ko. Oh, wala mangyayari. Hallelujah. Malapit na ako mamatay. Magpagawa na kayo ng kabaon. Anong klaseng pananampalataya yan? Kung mo sinabihan ka matay, may taling lang buhay. Magpapagawa ka na ng kabaon. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, itigil mo na ang ganyang mga lumalabas sa bibig mo. Amen. Glory to Jesus. Magsimula kang magsalita that you are already excited because you believe
that God have a promise to each one of us na tayo ay pinagpala, pinagtagumpay na, pinasagana ng ating pong Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Now, if God is nothing yet, hindi mo pa, you never yet experience in your life, hindi nanghuhulugan tapos ng Diyos. Nagsisimula pa lang ang Panginoon. Antayin mo na lang. Hallelujah. At yung mga nag-antay, excited yan. Halimbawa kaya si Carlo. Amen. Taga-ibang bansa ang kanya pong girlfriend. At darating. Parating na. Hallelujah. Amen. Di ba? Parating na. Eh kung si Aga, ang kanyang girlfriend, hallelujah, taga Hong Kong. Amen. Amen. Bawal pa yan, brada. Si Giovanni na lang. Amen. Glory to Jesus. Ha? Kung ang boyfriend mo, girlfriend mo, pamilya mo, halimbawa katulad sa akin, pag umuwi ako, yung asawa ko, yung mga anak ko, excited na, excited. Hallelujah. Ha? Excited yan. Eh, meron bang nag-aantay sa pangako ng Diyos na parang wala lang? Hallelujah. Takot, nangangamba, hindi excited. Pag pumunta sa simbahan, lupaypay. Discouragement ang nananaig sa kanya. Pag excited ka, hallelujah, andyan na, malapit na. Amen. Hello. Glory to Jesus. Maliwanag. Genesis chapter 17 verse 7. Tutuparin ko. Wow. Sabihin nga natin, wow. Tutuparin. Meron bang sinabi dito, hindi ko tutuparin? Hindi. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Kanino? Sa mga anak ng Diyos na nag-aantay sa mga pangako ng ating Panginoon. Ulitin ko, hindi ko ipapalagay, hindi ko kayo titignan mahirap. Amen. Walang-wala, alipin ang sakit. Dahil ako'y naniniwala, kung hindi pa man nangyayari ngayon, pero ang pangako ng Diyos, tutuparin. Hallelujah, ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako habang panahon. Kaya hindi pa huli ang lahat. Amen. Marami pang pagkakataon. Yung 1 year, yung 2 years, ang laki ang pwedeng mangyari. Kaya huwag mong tignan yung buhay mo. Amen. 1 year from now, 2 years from now, kagaya ka pa rin ng dati. Amen. Hallelujah. Ang kinin mo, susunod na taon, susunod na buwan, susunod na linggo. Amen. Hallelujah. Tutuparin na ng Diyos yung kanyang pangako. Kasi wala naman ibang gawin ng Diyos kundi tuparin ang kanyang pangako. Walang ibang gagawin ng Diyos kundi tuparin ang kanyang pangako. 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Ano bang sanlibutan? Alipin ng pandemic. Ang sanlibutan, alipin ng crisis. Grabe. Mayaman na bansa, matagumpay na bansa, wala lahat. Amen. Dumaing na lahat. Mga kapatid, hallelujah, ang gulo-gulo ngayon. Sa Amerika, looting ang nangyayari. Mga kapatid, tandaan natin, yan ang sanlibutan ginagalawan natin. Napakagulo. Ewan ko lang kung gustong-gusto mo pa rin hanggang ngayon dito sa sanlibutan. Yung iba parang ayaw umakyat sa langit. Yung iba parang ayaw isama sa rapture. Hallelujah. Gusto nyo bang makasama sa rapture? Ikaw din. Pahirap na pahirap. Ang sabi ng Biblia, ang mundo ay pahirap na pahirap. Ang daigdig ay pahirap na pahirap, kapatid. Dadami ang gutom, dadami ang trahedya, kabi-kabila, mga kapatid, kaguluhan. Amen. Glory to Jesus. Yan ang sanlibutan ginagalawan natin. Pero salamat, ang sabi ng Biblia, na pagtagumpayan natin ang sanlibutan sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan ang mundo. Wala nang kapangyarihan ang daigdig. Amen, ang kahirapan. Ang mundo ng kawalan. Ang mundo ng pag-ikaos. Ang mundo na puno-puno ng karamdaman.
Hallelujah. Yan ang daigdig na mayroon tayo. Pero kahit nandyan, at nariyan tayo sa daigdig na puno-puno ng karamdaman, exempted ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ko, exempted ang mga anak ng Diyos. Exempted sa virus. Glory to Jesus. Exempted sa kahirapan, sa kawalan, exempted sa depression, exempted sa anxiety, exempted mga kapatid, hallelujah, sa mga natataranta, exempted tayo dyan, hindi tayo kabilang dyan. Yung mga nagpapanik, hindi ako kabilang dyan. Yung mga nagrarally, hindi ako kabilang dyan. Yung mga nagwawala, hindi ako kabilang dyan. Yung mga nagre-rebelde, hindi ako kabilang dyan. Glory to Jesus. Amen. Yung mga nagpaplano ng hindi maganda, hindi ako kabilang dyan. Ako'y pinagtagumpay na ng ating pong Panginoon. Hindi na ako taga sanlibutan. Hindi na ako kagaya ng sanlibutan. Hallelujah. Yan ang pangako ng Diyos. Napagtagumpayan ko na. Hallelujah. Exempted ako sa sipon. Exempted ako sa high blood. Exempted ako sa arthritis. Exempted ako sa, hallelujah. Exempted ako sa sakit sa puso. Exempted ako, amen, sa cancer, sa tumor, goiter. Wala. Exempted ako dyan. Bakit ikaw? Gusto mo? Hallelujah. Gusto mo? Kabilang ka sa mga may sakit? Hallelujah. Ay, kung ayaw mo, i-renounce mo. Sabihin mo, hindi ako kasama dyan, Diablo. Cancer, hindi ako kasama dyan. High blood, hindi ako kasama dyan. Magandang katawan ko, tignan mo. Oh, hallelujah. Sumalaming ka. Amen. Glory to Jesus. Amen ba? Purihin ang ating pong Panginoon. For we are begotten of God, overcometh the world. And we overcome the world by means of our faith. Ano sabi niya? By means of our faith. Sa pamagitan, hindi sa lakas, hindi sa pinag-aralan, hindi dahil sa dami ng pera, hindi dahil matalino ka, hindi dahil magaling ka. You overcometh the world because or by means of your faith. Hindi yung, marami akong pera ngayon, kumita ako. Hallelujah. Kaya ko na magtagumpay. Mga kapatid, si Henry C., yung matandang Henry C., hindi niya kayang mapagtagumpayan ang kamatayan. Kahit anong gaano pang karaming pera. Yung mga doktor na pumanaw, hallelujah, dalubhasang doktor na namatay. Mga kapatid, walang nagawa ang pinag-aralan nila. Kahit sila pang nag-aral ng medisina, hindi nila napagtagumpayan ang COVID-19. Bakit? Hallelujah, umasa sila, amen, sa kanilang sarili. Umasa sila sa kanilang pinag-aralan. Mga anak ng Diyos, hindi man nag-aral sa medisina, pero kaya natin mapagtagumpayan. Hallelujah, ang karamdaman. Hallelujah, ang sakit by means of your faith. Kaya iba na ang mga nananalig sa Diyos. Mga kapatid, kaya ang maganda dito, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kaya maganda, kahit bumalik na sa normal, ganito na tayo kalalayo para wala ng chismisan. Yung iba kasi, pag nagdikit-dikit, hindi may iwasan. Pakitaan ng mga Facebook. Wala na ngayon. Meron ba ako nakikita ngayon pasaway? Wala. Hallelujah. Kaya kahit bumalik sa normal, ganito na tayo. Amen. Let's talk. Less mistake. Alam ko yun. Bakit pinapangunahan? Nablangko. Amen. Kaya maganda yung ganyan. Amen. Hallelujah. Kasi let's talk nga, less mistake eh. Amen. Hallelujah. Kaya wala na. Hindi ko na makikita yung mga tamburiners na. Hallelujah. Glory to Jesus. Can you say amen? Ang kailangan natin, believe that you receive the promise of God. Aklat ng awit 145:13, ang paghahari mo'y hindi mababago. Di ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Palakpakan natin ang Panginoon. Grabe ito. Malakas na malagpak para kay Jesus. Ang kinin natin, hallelujah, darating yan. Mangyayari yan, kapatid.
matatanggap natin. Lagi natin sabihin, wala na ang sakit ko, wala na yung karamdaman ko, wala na ang high blood, wala na ang cancer, wala na ang tumor. Amen, magaling na, lusaw na. In Jesus' name, in Jesus' name. Hindi ako mahirap, pinagpala ko ng Panginoon. Glory to Jesus. Hallelujah. Kapag ikaw ay naghanap ng trabaho, glory to Jesus, panahon ng pandemic, even panahon ng crisis, maghanap ka. Ang balita natin, even maraming kumpanya nagsasarado, pero ikaw na sumasampalataya at nagtagumpay na. Amen, ang salibutan. O, papasok ako sa trabaho. Amen, tatanggapin ako. May makikita, may tatanggap sa akin. Glory to Jesus. Hallelujah. Can you say amen? Believe that you will receive all promises of God. Hallelujah. Maliwanag. Amen. Ang paghahari mo, Panginoon, hindi magbabago. Di bibiguin sa bawat pangako ng Diyos. Salamat po. Mga kapatid, tandaan natin, dapat magtiwala sa lumikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ayon sa unang Pedro chapter 4 verse 19, ang Diyos ay laging tapat sa kanya pong pangako. No left behind. Walang maiiwan na maghihirap. Walang maiiwan na punong-puno ng karamdaman. Lahat ay pagpapalain sapagkat tapat ang Diyos sa kanya pong pangako. Tayo lahat ay tumayo. Ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Pagbalik ninyo, balikan ninyo ang mga talatang ito, mga kapatid. Glory to Jesus. Gamitin natin ang mga talatang ito. Hallelujah. Naway ang mga pangako ng Diyos na ito ang mag-comfort sa buhay natin. Glory to God. Itaas natin ang ating mga kamay. Sabihin natin, Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Napakinggan ko ang mabuting balita. Inaamin ko, ako'y makasalanan. Patawarin mo ako. Tatalikuran ko na ngayon ang lahat ng kasalanan ko. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, tagapagligtas, mananakop ng aking buhay. Marami pong salamat at hinihiling ko, itala mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Ako'y maglilingkod at susunod sa iyo. Ito ang aking dalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Salamat po ng marami, Panginoon, sa mga taong narito at nakikinig. Pagpalain mo ang bawat isa. Sila na may karamdaman, may mga sakit, kanser, tumor, dinideklara kong magaling na sila. Ayon sa pangako mo, magaling na sila. Wala nang sakit sa bato, normal na ang pag-ihi. Panginoon, normal na ang takbo ng dugo, normal na ang paghinga. Hallelujah, normal na ang paglakad, normal na ang paningin, ang pandinig. Ayon sa pangako mo, lahat ng karamdam ay magaling na. Salamat po na marami. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, mga may pangangailangan, dakilang Diyos, pinansyal, material, physical at spiritual. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang minimithi nila. Uwi silang pinagpala ngayong sandali. Salamat po na marami. Ito ang aking dalangin. In Jesus' name. Amen. Sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos ngayon at magpakailanman. Pwede tayong umupo. Hallelujah. Maraming po salamat. Tayo po ay magbibigay. Glory to God. At ako po'y naniniwala. Amen. Kaya mo magbigay. Hallelujah. By means of faith. Glory to Jesus. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, pinagtagumpay na ng ating pong Panginoon. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Glory to God. Kaya tandaan natin, mga kapatid, glory to Jesus, na yung
ating pong pagbibigay ay napakahalaga. Yan po ay marka at tayo po ay nagmamahal sa Diyos. Marka na ikaw ay sumasampalataya. Ang ating pagbibigay ay marka na ikaw ay naniniwala na ibabalik ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw pa. Amen. Kaya magbibigay po tayo at maniwala ka na lahat ng ibibigay mo, ibabalik ng Diyos. Siksik, liglig at umaapaw pa. Tayo po ay magbigay, mga kapatid. Hallelujah. Marahil narinig ka, nakikinig. Basahin niyo po sa inyong screen ang mga bangko na pwede niyong padalahan. Meron tayong peso account, meron tayong dollar account. Amen. Maraming po salamat. Hallelujah. Lord, sa lahat ng magbibigay, tunay nga pong pagpalain mo sila, Panginoon, gaya ng pangako mo. Ibalik mo ng maraming beses. Panginoon, alam ko sa kanilang pagbibigay, hindi dahil para tumanggap ng mas malaki, kundi dahil mahal ka. Dahil sumasampalataya ang bawat isa. Dahil umiibig sa iyo, Panginoon. At dahil gustong makasunod at naniniwala po kami, batay sa pangako mo, Amen. Ibabalik mo ito ng maraming beses, siksik, liglig at umaapaw pa. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, dalhin natin ang ating mga kaloob. Glory to Jesus. Salamat po na marami. Glory to Jesus. Kaya ako po ay naniniwala, mga kapatid, ang Diyos ay nagpala sa buhay natin. Kaya huwag natin kalimutan, laging tayo ay manood sa ating pong live stream service sa umaga, alas 11, at sa hapon, sa gabi, alas 8 ng gabi, at Martes, alas 8, at Biyernes, alas 8 din ng gabi. Amen. Kaya manalig tayo. Amen. Tayo ay nakatakda na pagpalain, pasaganain, pagtagumpayin ng Diyos. Maraming pong salamat. God bless you all. Amen. Hallelujah. Glory to God.